Hello, magandang umaga po sa lahat ng aking mga solid followers at ang aking silent viewers. Magandang umaga po sa inyong lahat at yung mga baguhan po na nakabisita sa aking mga videos po, huwag makalimot po na mag-subscribe, mag-like at mag-share para maka-update din po kayo sa susunod kong mga videos at upload dito sa aking YouTube channel. Maraming salamat po na binibigyan po tayo ng taga YouTube na makapag-upload dito para makita tayo sa buong mundo. At ngayon po ay sisimulan ko na ang kwento dito sa aking mutya ng kalikasan. Pero bago ko simulan ito, huwag makalimot na ipindot ang bell button sa mga baguhan, mag-subscribe, mag-like at mag-share para maka-update din po kayo sa sunod kong mga upload. Kaya sisimulan ko na ang aking kwento tungkol dito sa mutya ng kalikasan. Itong aking nakikitang bato o mutya, kung titingnan mo parang hulin lang po yan, pero hindi po yan hulin dahil iyan po ay nakukuha ko po yan sa loob mismo ng kawayan na guod na kawayan na tinatawag na tunukon na kawayan. At nakikita ko po yan sa loob mismo ng kawayan. Sa pagbiya ko po ng kawayan, may bato po sa ilalim na aking nakukuha na parang hulin. Pero kung titingnan mong mabuti po yung klaseng pagkahulin, iba ang klase. Hindi siya hulin na ordinary. Yan. Isa po yung mutya na nakukuha sa loob ng kawayan. Ayan. Sa loob ito ng kawayan na kukuha itong batong ito. Hindi ito hulin, bato po ito. Bato po yan. Kasi ang hulin, glass po yan. Ginagawa po yan sa glass o tinatawag na bote. Pero ito hindi po yan. Kung marunong kayong tumingin sa bato o mutya, malalaman nyo agad kung yan po ay bato or hulin. Hindi po yan hulin, isa po yung bato na nakukuha ko po yan sa loob ng kawayan mismo. Ayan, kahapon yan nakukuha, araw ng Biyernes. Kaya ngayon kung araw ngayon na Sabado ko na i-vlog. Ayan, titingnan yung mabuti ang hugis at anyo ng aking mutya na kawayan na galing po ito sa loob ng kawayan na nakukuha. Ayan po, ikot-ikutin ko dahan-dahan para makita ninyo at pagmasdan yung mabuti ang batong yan. Ayan, isa po yung milagro dahil nga pagbiyak ko po sa kawayan ay mayroon pong nakukuha natin na mutya niya. Ayan. Para siyang hulin pero hindi po yan hulin. Maghanap kayo ng maraming hulin, ikumpara nyo dito kung yan po ba ay hulin. Hindi po yan hulin dahil yung hulin ginagawa po yan ng design para sa laruan ng mga bata at mahalata mo yung hulin dahil nga ay kapag flashlightan mo yung hulin ay tatagos po ang ilaw. Ito po ay isang bato na napakagandang bato na napakakintab at yung kulay niya kulay green na may pang may mga sa ilalim, may mga iba-ibang kulay. Ayan po yung bato niya, may brown siya at mayroon din siyang blue, may pagkapula-pula konti. Ayan, mas maganda talaga na ikutin ko ng dandan para kayo po ay makasaksi kung yan po ba ay tunay na mutya ng kawayan sa aking pagkakuha. Dahil kung marunong ka tumingin ng mutya, malalaman mo kung ano ang real at hindi. Pero dahil nga po ay gusto ko po na mapatunayan sa inyo na yan po ay real dahil ako mismo nakakakuha sa loob ng kawayan kahapon araw ng Biyernes. Kasi meron akong kawayan dito sa amin na tanim namin na nagputol ako ng kawayan dahil ginagawa ko po yung salog sa aking kambingan.
salog o yung salog yan sa Bisaya, minsan dingding para ilagay ko. Kaya pagbiya ko sa puno ng kawayan, meron po akong nakikitang para siyang hulin, pero hindi siya hulin, bato po yan. Bato yan. Ayan. Mutya po sa kawayan, kulay green. Ayan. Maraming bisis na ako nakakuha at ito ang pinaka maganda dahil napakakintab po siya. Ayan. Napakakintab po siya at kulay green na iba-iba ang kulay. Ayan. Hindi ko pa man ito nasubukan na flashlightan, subukan ko ngayon para makita ko kung ano ang kanyang reaction sa kanyang pag-flashlight. Ayan po yung kulay niya na bato. Ayan. Napapansin niyo, iba talaga ang mutya at saka ginawa ng tao. Ayan. Ayan. Kulay green siya na may pagkadilaw. Ayan. Ngayon ko lang ito sinubukang flashlightan dahil nga kahapon hindi ko siya nasubukan. Kaya ngayon nasubukan ko na. Yan po ang kanyang itsura. Ayan. Oh. Ayan po yung bato. Kulay green siya. At pagmasdan yung mabuti kung real ba siya na bato o hindi. Kasi pag ginawa po yan ng tao, iba ang itsura. Ang ginawang tao iba kasi ang design niya at saka forma iba. Pero ito hindi ko na pinawit, sinasabi ko lang yan dahil para maswito din kayo kung ano ang mga forma sa mga ginawa at hindi ginawa. Ayan, iyan po ay hindi ginawa dahil tayo mismo nakakuha. Subukan natin kasi ngayon ko lang ito na flashlightan. Sa loob ito nakuha ng kawayan. Sa loob. Ayan. Napakalakas po yung aura niya. Ayaw magpa-video. Kulay green siya pero ano, iba-iba ang kulay oh. Ayan. Kung magkuha kayo ng hulin, kung hulin man ang iyong paningin, maghanap kayo kung ganito ba ang itsura sa kanyang pagkabato o mutya o hulin ba yung sinasabi ninyo. Ayan, hindi po yan hulin, mutya po yan ng kawayan. Sa loob yan nakukuha ng kawayan. Ayan. Tingnan nyo mabuti, masdan nyo mabuti, gamitin yung spiritual ninyong pag-iisip. Kung mayroon kayong duda na yan po ay ginawa ng huli na panglaruan ng bata, isin nyo dito sa akin kung mayroon bang kapareho. Dahil ito po ay tunay na galing po mismo sa loob ng kawayan ito nakukuha kahapon, Bernis. Kaya ngayon ko lang na-vlog at ngayon ko na rin ito nasubukan na mag-flashlight. Ayan. Napakaganda pong bato. Mutya sa kawayan. Ayan. Ang gamit po nito, ang mutya sa kawayan, ang gamit po niyan, isa po yung gamit na makapagligtas sa atin sa sakuna. Kahit gaano kalakas yung unos, bagyo, o anumang mga problema na darating sa iyong buhay, katulad ka rin sa birtud ng kawayan na ikaw ay patumba-tumba pero hindi mababali. Ayan, may mabali man pero hindi maubos-ubos, hindi
madaling mamatay po yung kawayan. Kahit putulin ka pa, putulin mo pa yung puno ng kawayan, tutubo at tutubo rin yan. Kaya mahirap mamatay po yung kawayan. Kaya maganda yan sa depensa, proteksyon sa katawan, pampatibay sa ating katawan, sa espiritual natin. Dahil kapag espiritual ang pag-usapan, matibay ang espiritu mo, hindi ka matamaan ng anumang sakuna. Katulad sa barang daot hilo, kung anumang meron